Nagsisimula ang pelikula sa isang grupo ng mga tao sa isang mahirap na sitwasyon. Talagang gustong nilang tumawid sa mahirap na hangganan sa pagitan ng Estados Unidos at Mexico. Sinusubukan silang pigilan ng CIA at mga bihasang opisyal ng hangganan. Habang sila ay nahuhuli, isang tao ang nakatakas at mabilis na tumungo sa isang delikadong kalagayan na nakatayo sa gilid. Hawak niya ang isang bag na may delikadong bagay sa loob. Mukhang seryoso siya at nagdarasal at pagkatapos ay biglang nagpasabog ng bomba na itinamatay ng 4 na opisyal. Kaya nagpadala ang gobyerno ng isang espesyal na team para tingnan ang nangyari. Kasabay nito isang kaina-hinalang grupo ay palihim na pumasok sa isang abalang lugar sa downtown ng Kansas City. Maya-maya, ang mga pagsabog ay nangyari nang hindi inaasahan tulad ng sa hangganan. Nagdarasal muna sila bago nila pasabukan ang bomba sa lugar. Ang takot ay nagpatuloy sa lugar. Si James bilang Defense Ministry ng Estados Unidos ay nakipag-usap siya sa buong bansa na nagsasabing ang mga masasamang tao na ito ay hindi makakatakas sa parusa. Ipinangako niyang mabilis silang mahuhuli at panatilihing ligtas ang lahat. Sa mga pangyayaring ito, si Matt Graver isang malakas na agent ng CIA na natagpuan ang kanyang sarili sa isang mapanganib na misyon sa gulpo ng Somalia kasama ang kanyang koponan. Nilalayo nilang tapusin ang mga kriminal na grupong nagtatago sa malayo. Kinabukasan, ang pinuno ng mga masasamang grupong ito isang lalaking nagngangalang Bashir. Noong una mariing itinanggi ni Bashir na sangkot siya sa malaking pagsabog sa Yemen terrorist sa Kanza. Ngunit si Matt ay iniisip na si Bashir ang tumulong sa mga terorista na makapunta sa Mexico. Determinado si Matt na alamin kung sino ang tumutulong kay Bashir. Kaya walang siyang ibang pagpipilian, binyantaan siya ni Matt na gagamit ng malakas na pag-atake ng helicopter na ikakamatay ng kanyang kapatid. Pagkatapos ng mahabang talakayan sa wakas ay nakakuha ng mahahalagang detalye si Matt mula kay Bashir. Ayon sa impormasyon ang mga terorista ay konektado kay Carlos Reyes, isang malaking pangalan sa mafia cartel na may malaking kapangyarihan sa Mexico at kontrolado ang lahat ng mga operasyon. Sa kabilang banda may isang batang lalaki na nagngangalang Miguel na nakatira siya sa lugar sa border. Hindi talaga niya gustong pumasok sa paaralan, sa halip ay ginugugol niya ang halos lahat ng kanyang oras kasama ang kanyang pinsan na si Hector. Ngunit ang mga bagay ay nagbago. Nang hindi inaasahan ng hilingin ni Miguel na sumali sa isang cartel na grupo kasama si Hector. Ipinaramdam niya kay Miguel na siya ay kabilang at binigyan pa siya ng pera para magsimula. Samantala si Matt ay pabalik sa Estados Unidos, nagmamadali siya at mabilis na pumunta upang makipagkita sa ministro na si James, kasama si Cynthia mula sa kawani ng ministry. Sa sandaling dumating si Matt ay sinimulan ni James ang pulong. Nang hindi nag-aaksaya ng oras sinabi ng ministro na ang Mexican drug cartel ay isang malaking banta gamit ang mas maliliit na grupo upang lumikha ng kaguluhan sa Amerika. Na may kinalaman sa kanilang negosyo sa ilegal na droga. Iminumungkahi ni Matt ang isang matapang na plano upang ayusin ito. Sinabi niya na dapat nilang paglabanin ang dalawang malaking cartel na grupo. Ang Carlos Cartel at ang Matamoros Cartel. Ngunit kailangan nilang kunin ang bunsong anak na babae ni Carlos na si Isabel para gumana ito na ikinagulat ng lahat sa silid dahil ito ay isang peligroso na plano. Ngunit dahil wala ng ibang magagandang ideya, iginiit ni James na ipagpatuloy nila ng palihim ang misyon na ito nang walang kasamang American Special Forces. Kaya kailangang malaman ni Matt kung paano harapin ang mapanganib na misyon na ito. Sa gabi nakipagkita si Matt sa isang middleman na nagngangalang Troy upang kumuha ng mga mersenaryo at ang kanilang mga armas, dahil alam niyang malaki ang halaga nito. Tiwala si Matt na babayaran ito ng ministry. Nang ang lahat ng nakatakda mabilis na pumunta si Matt sa Bogota kung saan natagpuan niya ang kanyang kaibigan na si Alejandro na isang sikat at matigas na hitman sa Latin America. Pareho nilang gusto ang parehong bagay para tapusin si Carlos Reyes. Ipinaliwanag ni Matt ang kanyang plano sa pag-amin na si Carlos ang responsable sa pagpatay sa pamilya ni Alejandro. Ang pagpatay kay Carlos ay magbibigay kay Alejandro ng paghihiganti na matagal na niyang hinahanap. Sa kanilang pag-atake si Alejandro ay nakaisip ng isang matalinong paraan upang harapin ang abogado mula sa Matamoros Cartel. Bago umatake ay kinumbinsi niya ang abogado na magsuot ng salamin para mas makilala niya siya. Pagkatapos ay agad niyang tinapos ng brutal ang abogado. Sa panahon ng kaguluhan ay nanatiling determinado si Matt at ang kanyang team na kunin si Isabel. Samantala si Isabel ay nakikipag-away sa kanyang paaralan na parang grupo ng mga kriminal ng kanyang ama. Madalas siyang nakipag-away sa ibang mga bata na nagiging sanhi ng malaking problema para sa mga guro. Talagang na-stress sila dahil sa kanyang ugali. Kahit na nasaktan niya ang ibang mga mag-aaral ay hindi siya pinalayas ng paaralan. Dahil sa malakas at sikat na reputasyon ng kanyang ama, nang tumunog ang kampana ng paaralan upang tapusin ang araw. Mabilis si Isabel na kinuha ng kanyang bodyguard nang hindi nila namalayan na kasunod lang sa kanila sina Matt at ang grupo. Pagkatapos ay tinambangan nila ang sinasakyan ni Isabel.
Mabilis na kumilos si Matt at ang kanyang team at kinuha si Isabel. Pinasakay nila ito sa isang kotse at tinagpan ang ulo para walang makakita sa kanya. Kasabay nito nilinlang ni Alejandro ang isa sa mga guard ni Isabel sa pamamagitan ng pagpapanggap na taga Matamoros cartel siya. Ito ang kanyang paraan para makapaghigantay kay Carlos. Habang pinagmamasdan ni Matt ang bahay ni Carlos ng malapitan, ang biglaang putok ng baril sa malapit na nagpapahiwatig na ang mga tao ni Carlos ay maaaring kinakabahan. Ipinadala ni Matt ang kanyang koponan upang bantayan si Carlos habang siya ay nananatili sa isang silid para makipag-usap sa kanila. Samantala si Alejandro ay lihim na inilipat si Isabel sa isang ligtas na lugar. Ngunit dahil kailangan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan mula kay Isabel, sinabi niya sa kanyang mga kasama na itago siya sa isang silid. Isinagawa nila ang kanilang detalyadong plano sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang Amerikanong pulis at pakikipagtulungan sa mga lokal na pulis. Ang lihim na hakbang na ito ay naglalayong ipamuka na si Isabel ay kinidnap ng cartel ng Matamoros, ngunit hindi kumilos si Alejandro. Ginampanan niya ang papel ng isang tunay na pulis na sinisigurado na ligtas si Isabel at nagtatanong sa kanya ng maraming tanong. Ipinagpatuloy ang gawaing ito hanggang sa sinabihan siya ni Matt na gumawa ng ibang bagay para makakuha ng mahalagang impormasyon. Bago sila magpatuloy sa kanilang misyon, nagkita sina Matt at Alejandro sa kanilang kaibigan na si Rafael. Nakaisip si Matt ng isang plano na ilipat si Isabel palapit sa base ng Matamoros at gagawin ng dalawang kartel ang pagharap sa isa't isa. Sa tulong ni Rafael nagpatuloy silang tatlo, ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Nang muntik nang mabangga ng sasakyan ni Matt ang isang batang lalaki na nagngangalang Miguel sa paradahan. Nang sandaling iyon ay nagkatinginan sina Alejandro at Miguel at napansin ni Miguel ang simbolo ng pulisya ng Amerika sa kotse. Nang sumapit ang gabi si Miguel at ang kanyang pinsan na si Hector ay naglakbay patungong Mexico. Pagdating nila doon ay nakipagkita sila kay Galo. Gusto ni Hector na sumali si Miguel sa cartel na nagsasabi sa kanya sa isang mapanganib at madilim na mundo. Samantala habang si Isabel ay inilipat malapit sa lugar ng Matamoros. Siniguro ni Alejandro na ligtas siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng bulletproof vest. Nang handa na ang lahat ay nagsimula na sila sa paglipat. Sa una ay naging maayos naman ang lahat na walang problema. Salamat sa pagkakaayos ni Rafael sa Mexican Police. Ngunit nagsimulang magduda si Isabel sa plano ni Matt, lalo na nang sila ay hindi sumunod sa inaasahang ruta at hindi tumawid sa hangganan gaya ng sa plano. Biglang nagkaroon ng kaguluhan ng hindi inaasahan. Pinigilan sila ng Federal Police na tila na impluwensyahan ni Carlos Reyes ang mga pulis. Nang walang ibang pagpipilian kinailangan ni Matt at Alejandro na umalis sa sasakyan at makipaglaban. Habang si Isabel ay buong tapang na sinamantala ang pagkakataong makatakas sa isang nakakagulat. Pinalibutan ng team ni Matt ang mga kalaban na lumabas na mga upahang sundalo na nagtatrabaho para kay Carlos Reyes. Ang mga taong ito ay sinasadyang kontrolin ang sasakyan ng pulis. Nang walang pag-aaksaya ng oras mabilis silang hinarap ni Matt ng may matinding determinasyon. Samantala si Alejandro ay patuloy na hinahabol si Isabel ng walang tigil. Bago pa lang umalis si Matt at ang kanyang koponan ay lihim niyang binigyan si Alejandro ng isang aparato upang masubaybayan si Isabel sa hinaharap. Kahit na si Alejandro ay napakahusay sa paghabol kay Isabel, siya ay nahaharap sa mas maraming problema. Pagkatapos ng mahihirap na sitwasyon ay nanalo si Matt at ang kanyang koponan sa laban at bumalik sa Estados Unidos. Samantala habang napadpad sa isang malungkot na kalsada si Isabel ay lubhang nangangailangan ng tulong. Pinahinto niya ang dumaan na sasakyan na hindi niya alam na pagmamayari ito ng gang ng kanyang ama. Mahigpit ni Isabel na nilabanan ang mga pagtatangka na iuwi siya. Sa kabutihang palad mabilis na binaril ni Alejandro ang lalaki. Pagkatapos ay sumakay ng kotse at sinugod si Isabel sa ligtas na lugar. Saka napagtanto ni Isabel na si Alejandro ang kumuha sa kanya noon. Samantala sa isang base militar kung saan si Matt at Cynthia ay nagtalo ng matindi. Si Matt ay galit na galit dahil ang kanilang misyon ay biglang natigil. Dahil ang balita na ang pangkat ni Matt ay sangkot sa pagkamatay ng isang Mexican na pulis na naging malaking headline. Kaya nagpa siya ang gobyerno na kanselahin ang kanilang mga plano para buwagin ang mga kartel. Tumanggi si Alejandro na tuluyang mabaygo ang misyon. Kaya't nanatili siya sa Mexico kasama si Isabel. Sa kabila ng matinding init ay humingi sila ng tulong sa mga lokal. Hindi nagtagal ay nakilala nila si Angel, isang palakaibigang lalaki na hindi nakakarinig. Buti na lang marunong si Alejandro ng sign language para kausapin si Angel. Mabilis silang naging magkaibigan at humanga si Angel kay Alejandro. Samantala isang mahalagang pagpupulong ang nangyari sa ministry kasama si Matt, Cynthia at ang kaibigan ni Matt na si Steve. Kailangan nilang magpasya kung mabilis na maibabalik si Isabel. Dahil siya ay isang mahalagang saksi sa isang kamakailang laban. Ngunit nagulat si Matt nang ibinigay ng ministro kay Cynthia ang ganap na kontrol sa operasyon. Nang hindi nag-aksaya ng oras, sinabi ni Cynthia kay Matt at sa kanyang mga kaibigan na gamitin ang tracking device upang mahanap si Isabel.
Ngunit hindi sigurado si Matt kung ano ang gagawin. Kailangan niyang magpasya kung tutulungan si Alejandro o siguraduhing ligtas si Isabel. Alam niyang maaring masira ni Isabel ang buong misyon. Samantala si Isabel ay nasiyahan sa masasarap na pagkain na ginawa ni Angel at ng kanyang asawa. Wala siyang kamalay-malay sa panganib na dumarating sa kanya. Sa panahon ng kabuluhan ng gobyerno ang Matamoros Cartel ay lihim na nagsimulang magpuslit ng mga imigrante. Sa pagkakataong ito ay nakuha nila si Miguel na isang bagong tao sa cartel upang maging gabay nila. Ito ang unang trabaho ni Miguel na nangunguna sa mga emigrante sa mapanganib na mga ilog hanggang sa makarating sila sa mga truck na may naghihintay. Sa parehong oras na armado at handa na si Alejandro para tumawid sa hangganan ay determinadong hanapin si Carlos Reyes. Habang naghahanda si Alejandro ay may nalaman siyang nakakagulat. Dahil alam ni Isabel kung sino talaga siya. Sinabi rin nito sa kanya na ang kanyang ama ang umatake sa pamilya ni Alejandro. Ngunit hindi ipinagtanggol ni Isabel ang kanyang ama, sa halip ay nagbago siya. Tinawag niya ang kanyang sarili na Karina. Pinutol niya ang kanyang buhok at gusto ng panibagong simula. Si Alejandro at Karina ay hindi nag-aksaya ng anumang oras. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay sa hangganan. Upang manatiling nakikipag-ugnayan kay Matt naglagay si Alejandro ng track and chip sa sapatos ni Karina. Lumala ang sitwasyon nang marating ni na Alejandro at Karina ang lugar kung saan nagtitipon ang mga iligal na immigrant. Hindi nila alam na kontrolado ito ng kartel ng Matamoros. Samantala si Matt at ang kanyang koponan ay naghanda upang pumunta sa lokasyon ni Alejandro. Nagpasya silang gumamit ng helicopter upang hindi sila makita ng Mexican police. Biglang nagpakita si Hector at nanghingi ng pera kay Alejandro, nang hindi nagdadalawang isip binigyan siya ni Alejandro ng $1,000. Noong una ay naging maayos ang plano ni Alejandro hanggang sa may mangyari na hindi inaasahan. Nakita ni Miguel ang mukha ni Alejandro nang nagkataon at natakot siya nang mapagtanto niya kung sino siya. Nagmadali si Miguel na sabihin kay Hector, ang hindi sinasadyang pagbunyag na si Alejandro ay isang pulis. Nang makakita ng pagkakataon niloko ni Hector si Alejandro, umakto siya na parang gusto niyang tumulong at nag-alok na dalhin si Alejandro sa border. Ngunit nang makarating sila sa isang tahimik na lugar ay biglang bumunot ng baril si Hector at ang kanyang mga kaibigan at itinutok kay Alejandro. Biglang hinalughog ang mga gamit ni Alejandro at kinuha ang kanyang mga armas at hinayla si Isabel palabas ng bus. Sa kabila ng tensyon, nanatiling kalmado si Alejandro at sinubukang makipag-usap kay Gallo na nagpanggap siyang nasa panig ni Carlos Reyes at sinabing gusto niyang iuwi si Isabel ng ligtas. Binalaan si Gallo tungkol sa isang malaking away ng mga kartel na maaaring makasira sa Matamoros. Ngunit hindi nakinig si Gallo at sa halip ay inatake niya siya. Biglang dinala sina Alejandro at Isabel sa isang malayong lugar at nahirapan si Matt at ang kanyang team na makahabol. Saka inutusan ni Gallo ang kanyang kaibigan na si Jose para patayin si Alejandro. Ngunit hindi nagawa ni Jose, dahil sa pagkakataong binaril ni Gallo si Jose sa halip ay pinatay siya. Pagkatapos ay ibinigay ni Gallo ang baril kay Miguel na kinuha ito. At kalaunan ay pinaputukan si Alejandro, mabilis na kumalat ang mga tsismis na patay na si Alejandro. Kaya iniwan ni Gallo at ng kanyang mga kaibigan ang katawan ni Alejandro sa disyerto. Sa gitna ng malungkot na mga pangyayari, kinailangan ni Matt na panoorin ang pagpatay na nangyayari sa isang truck ang camera. Nakaramdam siya ng tunay na kalungkutan. At kawalan ng pag-asa, ngunit pinalakas siya ng galit. Sa wakas ay sinabihan ni Matt ang kanyang koponan na habulin si Gallo at ang kanyang buong kasamahan. Habang si Miguel ay nasa kanyang daan patungo sa punong tanggapan ng kartel. Nang bigla siyang nakonsensya hindi na niya kinaya ang bigat ng kanyang ginawa. Naawa siya sa labis na pinsala sa maraming buhay. Ngunit nakakagulat dahil si Alejandro ay hindi papatay. Ang pagbaril ni Miguel ay tumama lamang sa kanyang pisngi at hindi siya pinatay. Sa lalong madaling panahon matapos ang tunog ng mga talon ng helicopter ay umalangaw-ngaw sa hangin. Habang pinalibutan ng grupo ni Matt ang gang ni Gallo. Sinamantala nila ang pagkakataong umatake ng mabangis sa lahat ng mayroon sila. Pagkatapos ng kabuluhan, kailangan ni Matt na gumawa ng isang mahirap na pagpipilian. Sa halip na saktan si Isabel, nagpasya siyang panatilihin itong ligtas sa pamamagitan ng paglipat sa kanya sa isang ligtas na lugar. Kahit na nangangahulugan ito ng pagkontra sa utos ni Cynthia. Habang si Alejandro ay nanatiling determinado na makawala sa kanyang pagkakagapos. Nagpapakita siya ng malakas na tiyaga kahit na siya ay pagod. Ang kanyang unstoppable spirit ay nagpatuloy. Sa wakas ay nagawa niyang palayain ang kanyang mga kamay at ginamit ang pagkakataon na makapasok sa kotse ni Gallo. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kaginhawahan ay nakaharap niya ang mas maraming mga umaatake mula sa kartel ng Matamoros. Hindi umatras si Alejandro, mabilis siyang lumaban at naghagis ng granada sa kanilang sasakyan na may perpektong tama. Makalipas ang isang taon ay nakakuha ng trabaho si Miguel sa isang restaurant. Nang pumasok siya sa kusina nagulat siya nang makita si Alejandro doon. Alam niyang gusto ni Miguel na maging hitman tulad niya.
Naunawaan ni Alejandro na malaki ang responsibilidad niya kaya napagdesisyonan niyang turuan at gabayan si Miguel sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman at kakayahan para matulungan siyang umunlad. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.